Makukulit ang mga anak nyo? Sobra? Sobra, no? Eh, yung mga asawa nyo? Parang mas malakas ang reaksyon doon sa asawa. Makukulit, no? Sino ang mga bagong kasalang dito? Ikaw, yan. Mga bagong kasal. Wala pa 5 taon. Makukulit ba asawa nyo? Hindi, di ba? Sweet, no? Ang babae, pinagsisilbihan kayo. Hindi kayo nagkasawa. Doon ako mapunta. Doon ako mapunta sa sinasabi ko. Na mamayang konti, may mga ginagawa tayo nung araw, nung bago tayong kasal, na okay lang. Pero ngayon, hindi na, no? Kasi medyo napapagod tayo. Dumadating yung time na yung pasasalamat mo na, Lord, salamat ha, nagkaanak ako. Salamat, dumating yung unang anak namin. Alam ko, pinagdadasal niyo yan, di ba? Kasi kita niyo yung blessing. Nakakatuwa, nakakalibang, nakakaaliw pagkabata. Pagka malaki na ako, kaya sagot niyo kanina, makukulit? Kulit, di ba? Napapagod din tayo. Kailangan natin ng pahinga. Kailangan natin ng pahinga. At kita ng Panginoon yan. Kasi nung naninilbihan, yung mga disipulo niya, siyempre tuwan-tuwa, nagre-report sa kanya kung ano nangyayari, pero hindi nila nakuhang kumain. Kayo, pagka nag-aalaga kayo ng anak nyo, pinaglalabad yung asawa nyo, pinagluluto nyo, nakakain ba kayo minsan sa oras? Hindi din, di ba? May mga pagkakataon, ikaw luto na luto, pero hindi ka nakakain. Hindi niya sa mga disipulo niya, di ka, punta tayo sa isang ilang at magpahinga. Ano ba itong pahinga na to? Yung araw ng pahinga is relationship building. Diyan nabubuo ang relasyon natin sa ating Panginoon. Ang tawag ng mga Hudyo dyan sa Sabat. Araw ng pahinga. So pinagpapahinga niya para manumbalik yung sigla, yung relasyon nila kay Jesus. Kasi nung nagpahinga sila, kasama nila si Jesus, di ba? Yun ang isa sa mga hinihingi niya. Kasi cycle yan. Kahit yung creation, nung ginawa lahat, may cycle. Unang araw, ito, pangalawa, hanggang 6. Pang-7 araw nagpahinga ang Panginoon. Pero yung pagpapahinga ng Panginoon, nandun na tayo. Nagpapahinga ang Panginoon, kasama tayo. It was a relationship building para hindi natin malimutan sino ba tayo in relation sa ating Panginoon. Sino nga ba kayo? Pag tinanong kayo, may relasyon ba kayo sa Diyos? Ano sagot nyo? Yes. Meron. Anong relasyon nyo sa Diyos? Pag tinatanong kayo, anong relasyon nyo kay Jesus? Anong relasyon nyo sa Diyos? So yung pahinga is relationship building. Ang sinasabi niya yung pahinga na is prayer. Hindi nyo pwedeng iwalay ang pagpapahinga sa relationship building. So yun ang ini-establish dito ng ating Panginoon. Laging merong cycle, di ba? Merong activity, merong rest. Merong prayer, merong work. Hindi natin paghihiwalay yan. Pati sa pamilya natin dapat, hindi natin ihiwalay sa buhay natin yung araw ng pahinga. At ang sabi ng Panginoon, di ba? Ginawa itong araw ng pahinga para sa atin. Para hindi natin malimutan kung sino tayo. Tinatanong ko kanina, anong relasyon nyo sa Diyos? Anong relasyon nyo? Anak ako ng Diyos. Anak, kayo ng Diyos. Anak tayo, lahat ng Diyos, di ba? So huwag natin kalilimutan yun. Kaya tayo pinagpapahinga rin para hindi natin malimutan, anak tayo ng Diyos. Tayo ay na-save na ni Jesus. So, pagka araw ng pahinga, sana hindi lang pahinga physically, kasi ang pahinga, maaaring physically, emotionally, spiritually. Dapat hindi nawawala yun. Dapat lagi natin nalilimutan na tayo ay may relasyon sa atin. You cannot give what you do not have. Paano mo ibibigay isang bagay? Paano mo matuturuan yung anak mo? Paano mo aakay ng asawa mo at yung anak mo patungo sa Panginoon kung wala ka nito? Kung wala ka nito. So paano? Ngayon, panahon natin, may araw ng pahinga, di ba? Anong araw ng pahinga natin? Sunday. Yung araw na umangon ng ating Panginoon. At dito, sa araw ng pahinga natin, araw ng pagsamba natin sa Panginoon, ito ay pagpapaalala sa atin kung sino tayo. At
sino nga ba tayo? Anak tayo ng Diyos, pero tinanggap natin si Jesus bilang kaisa niya. Huwag natin kalilimutan yun. Nandiyan yung Biblia para paalala sa atin kung sino tayo. Paalala sa atin kung sino si Jesus, kung sino ang Tatay, sino ang Espiritu Santo. Ano relationship natin sa Kanya. Pero tandaan din natin, dito rin natin makukuha sa Biblia nito na pinapaalala sa atin na binigay ni Jesus ang sarili niya para sa atin. At in-establish niya yung pagtanggap sa Kanya, yung Eucharistia. Tatanggapin natin siya sa Eucharistia pagkalinggo. Pagkalinggo, andun din yung Biblia, andun din ang Eucharistia, di ba? May table of the Word and table of the Eucharist. Sa Misa, nagbabasa tayo ng Biblia at tinatanggap natin siya katawan at dugo na siya mismo yun. So, i-relate ko lang doon na sana, alam ko, importante sa atin ang pagbukasa ng Biblia. Ginagawa natin dito yung BLS style, Bible reading tayo sa umaga, meron tayong teaching. Pero huwag natin kalilimutan, nakaakibat nito, kasama nito yung pagtanggap sa Kanya. Linggo-linggo. Linggo-linggo. Sana gawin natin. Pero tandaan natin, ang trabaho hindi mauubos. Ang gawaing bahay, hindi mauubos, hindi matatapos. Pero importante, konektado tayo lagi. Kailangan alam natin kung sino tayo, alam natin kung kanino tayo nakasandal, alam natin na lahat to ay dahil may relasyon tayo kay Jesus. Okay, good morning. Good morning sa inyo.